Alam naman natin, mama's boy ka ever since. Iba pag nandiyan yung nanay mo. Parang nagiging bata ka ulit. Ito ngayong meron ka ng buhay, pamilya. Ano na nabago? Hindi mo napapansin, nagbabago ka So yung ako na lang, tapos magugulat na lang sila, bigla akong may ginawa. Usually, ano yung issue kung ba't kayo nagtatalo? Bigla nga maraming papasok sa isip na hindi mo alam saan gagaling lahat. Sa trabaho o kaya sa sitwasyon. Pagod na ako, hirap na. Si Ria, kala nila ganun kasimple maging nanay, no? Na may anak. Hindi, merong postpartum pa yan. Na-explain ba sa'yo yung postpartum? Na-explain sa akin. Na Pero hindi ko masyadong inintindi. bakit hindi nyo pinapakita ang mukha ng bata? Siguro may diferensya. Social media toxic din, di ba? So ang daming pwedeng mangyari. Kasama po natin ngayon ang gusto kong batiin dahil napakahusay niya dito sa bago niyang pelikulang How to Get Away from My Toxic Family. Ang aking kumpare, ang napakahusay na aktor, Zanjo Marudo. Ayan, Zanjo, ilang beses mo nang pinanood yung pelikula, hindi ka yata nagsasawa. Bakit? Pangalawang beses na, pare, OG. Oo. Pangalawang beses ko na napanood at best pa rin yung reaction, yung pakiramdam na nakuha ko habang pinapanood ko yung pelikula. Katabi pa kita habang pinapanood. Ganun pa rin. Ngayon na nga, napapaus ako dahil Tamo, umiyak din siya. Naririnig ko siya, bakit gumaganon-ganon si Z sa sarili niyang pelikula? Sa totoo lang, sa totoong buhay, talagang ang hirap. Hindi ka na makakaiyak dahil alam mo yung ginawa mo, hindi pa. Alam Pero mo para na siya. umiyak ka ulit, ay nako. Ito kasing How to Get Away from My Toxic Family ay istorya ng isang OFW na dadatnan niya sa Pilipinas ay ang kanyang toxic family. So, ikaw ba somehow nakarelate ka dun sa movie? somehow, yes, may mga eksena. Oo naman. Kasi pangatlong anak din ako. Kagaya ni Arsenio. Nag-ibang bansa rin ang aking ama. Kagaya ng tatay ko dun sa pelikula ni Kuya Noni. Maraming aspeto na siyempre hindi naman lahat ng oras okay kayo. Wala kayong pagdadaan ng problema. Ayun, katulad ng pamilya nila Arsenio, may mga pinagdaanan din kaming problema at ayun, nagkaroon din kami ng mga eksena na tulungan, susuporta yung anak, di ba? Since OFW ang tatay mo, paano yun? Ilang taon bago siya umuwi? Or kayo bilang mga anak, ano yun? Nasanay na kayo nang wala ang tatay? Sanay, hindi naman sa nasanay. Kumbaga, kahit sa murang edad, medyo intindido namin Kumbaga, naiintindihan namin kung bakit umaalis, kung bakit kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Alam namin na para sa amin, alam namin na 5 kami magkakapatid na mahirap, di ba? Sabay-sabay pa nag-aaral. Di ba mahirap yun, Z, pag walang father figure sa bahay? So, minsan yung iba lang naman na napapariwara. So, kayo magkakapatid, wala namang napariwara. Parang wala naman kasi andyan naman yung mami namin Sama naman namin nanay namin. Kahit na nasa ibang bansa yung tatay ko, so andyan yung nanay ko para i-guide kami. Yung kuya ko, ako, yung ate ko. Hindi kami nawalan kumbaga ng suporta sa magulang. Kahit na nasa Maynila kami nag-aaral, nasa probinsya yung nanay ko, nasa ibang bansa yung tatay ko. At yung tatay ko naman, halos araw-araw tumatawag, kinakamusta kami at nagpapadala talaga. para sa school at sa pag-aaral namin tatlo. Paano yung relationship ng mom mo at dad mo? Sila pa ba noon o hindi na? Hindi na, separated na sila nung umalis So sila. paano nyo nakilala yung ganong mundo na, oops, hindi na pala yung parents? Medyo Masalimuot. unusual Medyo hindi siya madrama actually. Hindi siya madrama yung naghiwalay yung parents mo. Hindi, parang ang pagkakaintindi ko kasi talaga is parang nag-usap silang dalawa and nag-desisyon sila na kung ano man yung magiging desisyon nila ay para sa aming magkakapatid. So, nagtapos sila na magkaibigan. Kaibigan, umuwi yung tatay ko dito, kakasama kami buo, yung nagbabakasyon. So, doon mo nakita yung kabayanihan ng mami mo. Kasi kung sa ibang babae yun, hindi papayag. Nakakabilib. Oo. Parang yung sakripisyo na, yung emosyon, di ba? Paano mo binitbit yun para sa mga anak mo? Tatanggapin mo, di ba? Na nakakabilib kasi nagtulungan silang dalawa. Naging magulang pa rin sila kahit na nagkaroon sila ng ganong desisyon, naging magulang pa rin sila para sa aming magkakapatid. Oo. Ba, diba? Kinalimutan muna nila yung mga personal nila. Exactly. Interest. Kasi yung sa panahon ngayon, di ba? Yung iniisip nila, maintindihan to ng anak ko, yung personal ko muna. Kasi kailangan buo ako para maibigay ko sa mga anak ko. Ito, old school, yung parents mo na hindi, secondary na lang ang sarili namin. Mga anak muna namin ang priority.
Tsaka bata sila nag-asawa. Ilang taon? Para mga 21 sila noon, 20. Mm-mm. Ng time na yan. So parang maraming taon yung hindi nila na-enjoy. Di ba? Kasi nagkaanak na agad sila, nag-alaga na agad sila ng anak, may responsibilidad na agad sila sa maagang edad. Kaya nakakatuwa na pinilit ni tatay na magmukha kaming buo kahit magkakahiwalay kami. So wala kang tanong sa kanila. Ba't kayo nagsasama hiwalay naman kayo? Walang gano'n nung bata? Marami kang tanong sa isip mo na hindi mo naman matanong diretso sa parents mo. Oo. Di ba? Hindi ko naman matanong diretso. Kasi nga, masaya naman masaya yung sitwasyon Okay naman Wala namang naapektuhan o natatapakan na tao. So parang yun lang. Yun lang ako nabilib talaga kay mami na kung paano niya hinahandle yung sitwasyon. Was there a time na parang nagselos ka dahil, syempre, lalaki lang ang tatay mo. Nai-inlove sa iba. So meron kang as a kid. Meron pa rin. Meron. Pero kasi ang bilis kong naging independent. Nakita mo naman, ba, high school pa lang ako, nakita mo na ako, di ba? Oo. Correct. Naging varsity ako sa school. Tapos kung saan ako na pupunta, maagang edad, nagtrabaho na ako, nag-model na ako. Yun, mas bago ako mag-react or bago ako mag-isip ng kung ano, wini-weigh ko yung mga sitwasyon, yung mga bagay, kung bakit naging ganun. At kung wala namang ako naramdaman na may naging selfish sa kanilang dalawa, na naging makasarili, na inintindi nila yung sarili nila, na naapektuhan kami mga anak. Hindi. Mas mangibabaw yung understanding na mas bumilib pa ako na yung sakripisyong ginawa nyo. Kasi hindi ba sila magkaaway, di ba? Parang titingnan mo, grabe, hindi man talaga sila magkaaway. Parang Magkahiwalay sila, pero hindi sila magkaaway. So, ganun din ba yung katulad ng mindset mo, yung mindset din ng mga kapatid mo na okay lang yan. Basta ang importante, maayos sila sa paningin namin. wala akong napansin sa mga kapatid ko na yun, na binitbit yun o sinumbat yun. Kasi yung desisyon na yun is nakatulong sa bawat miyembro ng pamilya. Yung pag-alis ng tatay ko, yung pag-abroad niya. Kumbaga, hindi siya naging pabigat sa amin. Kumbaga, nakabawas siya ng bigat o ng problema sa sitwasyon ng buhay namin ng panahon na yun. Oo. Ngayon may asawa ka na, Zay. So, minsan may ganun yun parang kailangan buo pamilya ko. Kasi galing na ako sa naghiwalay na parents. Meron ka bang ganung mindset? Wala akong parang mindset na hindi ko kasi naramdaman na hiwa-hiwalay kami. Na kahit na magkakahiwalay kami. Wala rin akong bigat na naramdaman na, alam mo yun, tama, yung drama sa pamilya na Hindi masyadong madrama yung buhay niyo. Kasi nga, hindi pinaramdam sa amin na iniwan kami o pinabayaan kami. Kaya, yun, nakakatuwa rin. Masarap lang sa pakiramdam na ganun yung kinalakihan kong pamilya. Do you miss your mom? Oo naman. Gano'n ka close sa mami mo? Sobrang close ako sa mami ko kasi since day one. Close ako sa tatay ko pero since day one, mami ko yung kasama ko, kadikit ko. Hanggang sa nag-basketball ako sa school, hanggang sa pag-aartista. Nakakalungkot lang na marami siyang hindi nakita o Na-witness sa mga milestone sa buhay ko. Alam naman natin, mama's boy ka ever since. So, ano yung hindi mo makakalimutan na kung nabubuhay lang ang mami ko, ito siya sa akin ngayon? Mami ko naman, laging proud sa akin yun Kumbaga grade school pa lang ako, sobrang proud na Kasi sa amin lahat ng mga anak niya. Kami yung pinakamagaling, kami yung pinakamaganda. Parang ganun, lagi niya kami pinagmamalaki. So, minsan pinipigilan na namin siya na wag masyadong kami ipagmalaki. Baka yung pressure or yung expectation masyadong tumaas. Totoo naman mga ganun. Nakakamiss siya. Wini-wish ko sana sa mga panahon na nandito siya. Yung kailan ako hirap, kung kailan ako may pinagdadaanan. Yung kasi, iba yung yakap ng nanay. Di ba? Pag sobrang bigat na ng araw, sobrang bigat na ng sitwasyon. Iba pag nandiyan yung nanay mo. Kahit di man kayo mag-usap. Kasi alam mo lang may nanay ka. Alam mo, parang nagiging bata ka ulit. Oo. Minsan, may mga pag sa trabaho o kaya sa sitwasyon. Pagod na ako, hirap na. Wala lang, minsan titingin lang ako sa malayo, imagine ko lang siya doon nakatayo, nanonood sa akin. Ano yung pangarap ng mami mo para sa'yo na nangyari pero wala na siya? Ito, yung nakapagpakasal at nakagaroon sa sariling pamilya. Yung bumuo ng sariling pamilya, hindi niya nakita yung apo niya sa akin. Siyempre, yung iba curious yan Kasi alam ko, 2018 pa sumakabilang buhay ang mami mo. Andun ka ba? Paano nangyari? Nasa ako noon, Norte, bandang Tarlac o Lagpas pa. Nagtitaping ako ng MMK. Pero balitaan ko na lock-in mga 3 days. Balitaan ko na nagpa-check up.
and then na-confine. Kaya kami naman sanay. Konting ano lang, tatakbo sa ospital, nahihilo. So kami parang regular na sa amin yun. Parang, Anak, nahihilo ako. Anak, pumunta ako, papacheck up ako. So, para siyang praning, pag may sakit o nararamdaman, medyo kailangan nervyosa. itakbo na agad sa ospital. medyo nervyosa siya na pag may naramdaman na konti. Hospital, takot naman magpagamot o magano. So, gamot, maintenance, gano'n. So, parang normal day lang siya na pa-check up, pumunta ng hospital. So, hindi ganun kaano sa amin. Hindi ganun ako nagpapanik. Kasi nga, regular naman niya ginagawa na pag may naramdaman, tumatakbo ng hospital. Then, in-update lang ako ng kapatid ko na naka-confine na nga. May 2 days pa ako sa tibing, hindi mo na ako tatok. Yung next na tawag, ICU na. Andun ka pa rin sa set. Sa set pa rin. Nag-take na ako ng mga eksena and then pagbalik ko sa kotse, yun na, tuloy-tuloy na. Pagsagot ko lang doon, umiiyak na yung ate ko. Ang bilis! In span of 6 hours kami nag-update. Oh my God. Oh. Bibili lang yung ate ko ng dinner. Hindi na siya nakabili. Kumbaga tumawag na yung tita ko. Kasi, Stacey, umakit ka na, bumalik ka na. Then yun na, tumatawag na yung kapatid ko na ayun na nga yung nangyari. Tapos lumari-diretso na ako papuntang Manila. Pinalis na ako sa taping. 6 hours yung biyahe from Norte hanggang Batangas. Naabutan mo pa. Hindi na. Sa kwarto sa hospital, hindi na. Sa ano ko na naabutan, sa morgue na. So every time magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay, so naalala mo yung mami mo na, sana nandito pa si mami, no? Tapos yung apo niya, no? Ako ho, nakita ko na yung anak, ang gwapo. Grabe. Sabihin mo, kamukha ko. Sasabihin nun, sigurado. Oh? Kamukha ko. Siyempre, wala namang hindi sa mga anak ng mami mo, wala namang hindi magaling. Lahat kayo magaling, di ba? Lahat kayo gwapo. So, I'm sure yun din ang maririnig mo sa kanya. Paano mo i-describe yung mami mo na, alam ko namang iba-iba yung mga mami. Pero ikaw, ano yung kaya mo, o yung ipagmamalaki mo sa mami mo na ang mami ko ganito? Kung nakilala nyo lang ang mami ko. Sa lahat narinig ko rin sa mga kaibigan niya, sa lahat ng mga naging barkada niya, lahat ng nakasama niya. Napaka-generous na tao. Kahit sa nung nag-artista na ako, nagugulat na lang ako. Si Direk May, uy, ang bait na mami mo, binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganito. Hilig siya mag-abot sa mga tao pag pupunta sa bahay. Kahit na mga fake naman yung binibigay niyang kwintas. mga perlas na mga pinamimigay niya sa kahit noon mga kung saan lang niya nabili. Pero the gesture, yun ang lagi ko narinig. Yun naman nakakatuwa. Kasi nga, nung medyo bata-bata ako, bigay niya, hindi naman yata totoo yung mga, yan naman, pakialam mo sabihin gano'n. Buti nga, binibigyan ko sila. Parang ngayon ko lang siya nare-realize na kahit ano pa yan, kahit maliit na bagay, totoo man. Parang, di ba, bakit kailangan pang isipin yun? Yung gesture, yung pagiging generous niya sa tao. Pero, na-appreciate ng mga tao talaga. Pero ito naman ginagawa niya sa mga kaibigan mo, ina-extend niya yung PR mo sa kanila. Siya yung tulay. Para mahalin din ako ng mga, Exactly. mga katrabaho ko, ng mga kasama ko. Ito ngayong meron ka ng buhay, pamilyado ka na, Z. Ano na nabago? Ano na yung, ay, hindi ko na to ginagawa. Kasi dati ganito. Ngayong meron na akong pamilya, meron na akong anak. Hindi mo napapansin, nagbabago ka eh. Hindi ko naman pinili. Matik. Matik eh. Matik siya, di ba? Na yung mga decision mo, decision making. Yan yung isa sa mga unang magbabago, yung decision making. Hindi na yung yes ka lang ng yes sa lahat ng mga imbitasyon, sa lahat ng mga, ng mga lakad, sa pagpunta sa mga lugar o pagbili ng gamit o paggastos sa mga luho o kung ano man. At yun, hindi na ganun kadali. Nagtitipid ka na para sa sarili mo, sandali. Hindi naman sa titipirin mo yung sarili mo. Kumbaga, kailangan ko nang kausapin yung asawa ko, si Ria, sa mga bawat desisyon na gagawin ko. Hindi na siya yung ako na lang, tapos magugulat na lang sila, bigla akong may ginawa. Ganun na, partnership na talaga yung sitwasyon ko ngayon. Tsaka yun, lumalim yung sense of responsibility dahil, siyempre, dyan na si Sabino, may pamilya na akong sarili. Marami, at tingin ko marami pang magbabago. Mas magmamature pa, mas marami pang pagdadaanan. And ito na yun, ito yung sitwasyon ko ngayon na unti-unti namin, mas marami kami na-discover ni Ria sa isa't isa. Nakakatuwa. Dahil yung kung ano man yung hirap na pagdadaanan namin sa pagpapalaki ng baby. Siyempre, hindi mawawala yung inisa ng konti. Pero nangingibabaw yung magkakampi tayo dito. Kaya natin to. Normal lang naman nag-aaway. Pero usually, ano yung topic o issue kung ba't kayo nagtatalo? Mababaw. Siguro dahil nga hindi kami nagtatalo. Talo na nga tayo. Tagal na rin hindi nagtatalo. Si Ria kasi napakabait eh. Napaka-understanding. Ako naman, sa sobrang pag naman yung partner mo, ako. Diba?
ba't ka naman gagawa ng isang bagay na magagalit pa siya? Exactly. Ginagawa na nga niya lahat para maging maayos, diba? Para maging okay kayo. So, I don't think kaya ko pang gumawa ng bagay na ikakagalit o masasaktan yung asawa ko, si Ria. Sa kapalit ng mga kung paano niya alagaan yung anak namin, kung paano niya alagaan kaming dalawa, paano niya kami mahalin. So, kung meron man kaming pagtatalo, pag-aaway, parang part talaga siya. At gusto namin yun. Kasi mas nagiging okay kami after nun. After namin mag-usap, after namin magtalo. Kasi may na-discover kaming bago sa isa't isa. Kayo ba yung tipong kesa magalit ako, hindi na ako kikibo. Hanggang sa lumipas na lang, okay na kami. Pero hindi niyo pinag-usapan. Hindi siya lilipas. Kumbaga, okay, hindi okay kibo. Pero pag-uusapan natin mamaya. Para hindi parehas mataas o hindi. Pero hindi naman kayo, yung tipo, si Ria, kala nila ganun kasimple maging nanay, no? Na may anak. Hindi, mayroong postpartum pa yan. Na-explain ba sa'yo yung postpartum? Na-explain sa akin. Na, Pero hindi ko masyadong inintindi. Pero, maramdaman ko rin pala. Kahit pa paano, meron na hindi ko maintindihan. Sa naramdaman ko. Si Ria naman yung nanganak. ikaw yung parang may postpartum. Parang meron din sa mister. Kasi biglang nagbago. Hindi, di ba? Titignan mo kasi parang wala na. Iba na yung buhay mo. Pero nasa sa'yo yun, di ba? Pero meron. Biglang maraming papasok sa isip na hindi mo alam saan gagaling lahat. Ako, kung naramdaman mo rin na Actually, may yung postpartum pa rin kahit lalaki. yung bugnot. Na hindi mo naiintindihan, ba't kabugnutin? Oo, may ganun. Tapos yung sila lang nakatoka sa bata, pwera na lang kung sobrang enjoy sila. No? Pero minsan may mga babae na, siya nandoon. Ako nandito sa bata. So meron ba kayong ganun na si Ria may ganun ba na ako na lang lagi sa bata? Wala. Hindi na ako makalabas? Hindi na ako makalayas? Wala ako naririnig na ganun. Kasi tingin ko, sabi siya nag-enjoy sa pagiging mami. Pagpapump lang ng gatas. Kasi naghahabulan sila. Ang lakas uminom ng gatas din sa Sabina. Oo nga. Hindi naman nagpo-form. Grabe ang bilong ng bata, So yun, naghahabulan sila. Yung oras na binibigay niya. Tapos pag tinitingnan ko lang, grabe sakripisyo ng nanay. Grabe ang sakripisyo ng isang ina. Wow, hindi mo papantayan. Kaya ang hirap gigising sa madaling araw. Kasi iiyak yung bata. Kasi magpapump kasi mauubusan na ng gatas. Tapos gigising na naman mamaya magkukunin, lilipat sa amin. Kasi matutulog naman yung nagbabantay. Sa amin naman muna, parang ganon. Pati ikaw, nagigising sa madaling araw. Oo, nagigising din ako. Gusto mo yung moment na naalimpungatan ka because of your kid? Or Parang gusto ko naman kasi kada na gigising ako, tuwan-tuwa ako pag nandun siya. Wala pa ako yung naiingayan o nagagawa. Wala akong ganon. Hindi ko na-experience yan. Basta boses ng baby. So may schedule kayo sa bata? Katulad kunwari, ikaw wala kang work, the whole time nandun ka. O ikaw naman, lumabas ka muna. Sa morning, pag pwede kaming dalawa yung mag-walk sa village. Tapos, ayun, ma-PR yung bata, kakaway-kaway sa mga tao. Tapos may mga kabatian na rin siya ng mga ibang bata na nag-walk din. Pag nagkasalubong sila, magbabatian, kwentuhan konti. Ikot-ikot. And then, papatulog si Ria. Pag playtime ako, yung habol-habulan, gapang-gapang, tayo-tayo, yung mga laro. Yan, ako sa playtime. Pero napapatulog ko si Sabina. Napapatulog ko siya. So feeling mo, Feeling ko, nanalo ako ng award. Nanalo ka. Napatulog kayo. Nanalo akong Oscars. Sarap, no? Sarap kasi. Iba yung feeling natulog. Napatulog ko. Hindi, lalo na kung topless ka, tapos skin to skin kayo. Tinry ko nung mga, pa lang siya, mga 1 week, 2 weeks. Kasi yung bonding nyo, dun sa init ng katawan niyo pareho. Pero, siyempre, tayo nagkukwento lang dito kung gaano kagwapo yung anak mo, kung gaano kabilog yung mata, yung mukha, kung gaano katambok ang pisngi. Wala silang idea Oo. Yung kissable lips si Z, pati yung anak niya, ganun. So, siyempre, wala silang idea. Dahil puro likod lang ng bata ang nakikita nila sa mga post. Nagkakataon lang yon, nakatalikod pag nagpipicture. Ang tanong nga nila bakit kaya hindi nila pinapakita yung mukha ng bata? Kasi merong siguro may diferensya. May gano'n yung mga netizen, di ba? Kaya minsan nag-react si Maha Salvador dahil nga dun sa siguro may diferensya. Sa inyo, anong takeaway nyo doon? Bakit hindi nyo pinapakita ang mukha ng bata? Napag-usapan namin ni Ria nung after niya mga anak, pag-uwi na namin sa bahay. Kasi nagtanong din kung siguro yung mga bumisita nagtatanong din kung ipopost ba or hindi na muna. And then nung mas malinaw na yung usapan namin, yun, nakapag-desisyon kami na siguro pwede mong i-post pero huwag na siguro muna ipakita yung face kasi baby pa naman yan Ano bang mapapala niya sa social media, di ba? Parang
wala pa rin naman siya muwang. At yun nga, social media toxic din, di ba? So, ang daming pwedeng mangyari. Unang-una yung safety. Yung safety ng baby. At gusto kong maarte man ako sa maarte, pero hindi ko siya tinatago. Hindi na ever namin siyang tinago. Nilalabas ko siya, pupunta kami ng mall. Nakabalandra siya. Sumasakay kami ng plane. Nilalakad ko siya sa aisle. Nakikipag sa mga tao. Pag may kaibigan ako nakita o fans or ano, uy, kamusta baby mo? Patingin naman. Pinapakita ko sa kanila. Hindi ko sila tinatago. Pero pinapakiusapan mo, huwag yung kukunan po o huwag yung ipopost. Hindi, actually, pag hindi mo siya tinatago, pag ino-open mo siya sa public, mas nire-respeto nila, hindi nila binibidyo, hindi nila kinukunan. Kasi yung tago mo siguro, atakpan mo, mas may picture nila eh. Mas na-challenge sila eh. So, ito kasi, imbis na kunan nila, lalaroin nila. Ay, cute. Makikipaglaro sila, imbis na kunan ng video. Gusto namin antayin siguro pag one or two, pag marunong nang makipag-communicate yung bata. Kasi ngayon, ang alam pa lang niya, no at saka align pa lang eh. Pag marunong siguro siyang mag-yes or mag-ano, tatanungin namin unti-unti kung okay lang ba sa kanya na Okay lang ba i-post ang mukha mo, anak? Hindi kasi gusto namin i-exercise na sa kanya na may freedom of choice sa pamilya natin. Hindi ka namin pipilitin sa ayaw mo dahil gusto ko lang. Kaya dito pa lang sa pagpo-post ng mukha mo, ikaw na magdidesisyon niya, hindi kami. Tsaka ako naman nagsasabi, ang gwapo ng anak ni Zia at ni Rhea. Grabe, halo sila. So paano yung yung lolo't lola? Meron bang time na pahiram naman? Sa amin na muna yan. Lumayas muna kayo. May ganyan bang moment si Sylvia Sanchez at si Papa Art? May pabiro lagi si Mami Sylvia na mga hirit na ganyan. Ay, paglaki niyan, nanakawin ko yan sa bahay niyo. Pag wala kayo, kukunin ko yan. Pero joke lang, nag-joke siya, di ba? Kasi nga, love na love niya. Excited siya sa apo niya. First apo. Katuwa na alam mo yung ramdam na ramdam mo, yung excitement. Ramdam mo na agad na kung paano nila mamahal yung apo nila, yung bata. At pag may time sila, grabe naman sobrang busy nung dalawa. Di ba? Pero pag may Sundays na free, yun, tatambay sila sa amin. Hanggang gabi na. Kalawin lang nila sabihin, no? Si Zanjo, iba na, no? Iba ng outlook mo sa buhay. Ano ka na? Yung family man. Ba't ba ngayon ko lang ginawa? Hindi dapat. Dapat pala, 2 na o 3 na anak mo pala. Baby pa rin. Well, may mga dahilan naman ng bawat bagay. Tsaka timing. May timing. At saka tingin ko naman lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Nasa tamang timing, nasa tamang panahon, at sinakto na ng Diyos na sa tama akong disposisyon bago dumating lahat ng mga to. Ngayon, yung kaligayahan na nararamdaman ko dahil pamilya ko, sarili is, sa dami ng mga pinagdaanan ko na, may mga success na ako sa mga success na sa mga ginawa ko. Iba yung pakiramdam na ibinigay nung meron ko ng sarili mong pamilya. Anong pagkakapareho ng mami mo kay Rhea? Yung nakikita mo na, ganito rin yung mami ko eh. Paglalaban ako hanggang dulo, parang alam kong kakampi ko siya. Alam kong, parang mami ko, di ba? Namimiss ko namimiss ko siya sa mga maraming moments sa milestone sa buhay ko. Ganun din. Gusto ko kasama ko si Rhea sa lahat ng mangyayari sa akin. Sa mga susunod pa. Gusto kong i-share sa kanya kung ano pa yung mga pwede kong magawa. At gusto ko kasama ko silang dalawa na sabihin. Anong maipapayo mo sa mga first-time dad o sa mga bata na nag-aasawa ng maaga? Siyempre, ikaw meron ka sa buhay. Meron kayo ni Rhea. Itong mga bata, kala nila ganun kadali. Dahil napanood nila si Sanjo na, parang saya-saya pala ni Sanjo, no? Nung naging family man. Ganun din kaya ang gawin ko. So, akala nila ganun lang kasimple ang buhay. Well, unang-una, kailangan tamang partner. Di ba? Kailangan tamang partner yung mapangasawa mo at makakasama mong bumuo ng pamilya, kasi hindi yan mag-work kung yung decision mo is nagbase ka lang sa nakita mo sa iba. Kailangan nanggagaling sa sarili mo. Nanggaling lahat ng desisyon at pakiramdam. Lahat sa'yo lahat. Hindi pwedeng advice nito, advice ng pamilya mo or well, kung ganun talaga gusto mong gawin, di ba? Pero kung gusto mong bumuo ng masaya at masasabi mong pamilya na ipagmamalaki mo at saka makakasama mo hanggang pagtanda mo, hanapin mo yung tamang partner. Tamang partner talaga dapat. Hindi pwede yung masaya lang kayo, pero pag may problema, hindi kayo okay. Okay kayo pag masaya lang kayo. Pag may problema, hindi na pag-uusapan or hindi aayusin. Kasi ang pagpapamilya, hindi lang yan. Parang ang pag-asawa, hindi lang naman yun. Kumbaga, laging masaya lang. Kadikit naman yun yung
Yan, mga pagdadaanan sa buhay, yan na yun. Mm-mm. Hindi ka na pwedeng, back out o pass. Hindi pwede. Wala nang atrasan yan. Bilang artista, medyo choosy ka na sa roles mo ngayon? Sa character na gagampanan mo? Pwede pa bang makipag-kissing scene sa ibang leading lady or sa ibang artistang babae si Z? O wala na kasi sandali. Hanggat kakayanin wala. Bago pa naman ako magpamilya, medyo choosy na rin naman talaga ako sa mga nagiging roles at nagiging project. Pag hindi ako, kunyari, pag nagawa ko na or tingin ko parehas lang din nung isa kong ginawa, lagi naman bago yung hinahanap ko. Tsaka yung, like ngayon, itong Toxic Family, di ba? Parang gusto ko yung, hindi lang siya basta pelikula na mapapanood. Gusto ko paglabas ng audience yung may usapan, may discussion. Merong mga, hindi, ganito, hindi, bakit kaya? Yung mga ganun, kwento-kwentuhan pagkatapos. Hindi, dapat ganun, ganyan. Yung mga ganun, yung kailangan. Katulad nung... Hindi doon natatapos sa loob ng sinehan. Hanggang paglabas, pinag-uusapan pa rin kung tama ba ang ginawa mo. Oo. Hindi kailangan may kissing scene. Kailangan lang bago na gagawin ko. Kasi yung parte ang kissing scene ng storya. Oo. At napakagandang, di ba? Parang talagang invested ako sa project na to dahil tingin ko, naniniwala ako at maganda at parte siya ng storya. At hindi pwedeng, di ba? Parang as an actor, I'm sure hindi naman yun, parang labas naman yun sa personal mong buhay. Tsaka hindi ka naman inaawat ni Rian. Wala pa kaming usapan naman agad. Uy, bawal ka na Viva Max. Hindi lang. Di ba? Pero, okay. So, dito nasasalamin natin sa toxic family, yung nanay mo toxic, tapos magkaiba dun sa nanay mo sa totoong buhay, no? Was there a time na naging ganun ang nanay mo? Pero hindi siya toxic, kundi normal lang sa nanay ko to. Hindi kasi kami walang sumbat. Kumbaga kasi si mami ko dun sa movie, guilt tripping Di ba? Totoo. Nag-guilt tripping na nakakainis Wala namang ganun yung mami ko. Oo. Salamat. Wala namang ganun si mami. Si mami mahilig lang gumala. So budget lang ang kailangan. Panggastos lang. Sa mall, sa Maliit na bagay lang naman yung mga ganyang bagay. Ito ng pagkakataon ng Zanjo para imbitahan ang ating mga netizen para sa iyong pelikulang How to Get Away from My Toxic Family. Sana makarelate po kayo lahat dito. Isa tong kwento ng pamilyang Pilipino na siguradong tatamaan kayo. Kung di kayo makarelate, swerte nyo po. Pero manood na rin kayo dahil sigurado nakita nyo to sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo, o sa community nyo. Kaya yun, How to Get Away from My Toxic Family. Sa July 13 na po yan. Exclusive sa SM Cinemas. At meron po kami mga international screenings. Abangan nyo po ang announcement namin. At maraming salamat sa pagtitiwala mo sa OGD Productions dahil hindi ka nagdalawang isip na tanggapin ito. Thank you. Thank you din, parang OG sa opportunity na sa akin mapunta yung project at yung character ni Arsenio dahil malaking bagay ito hindi lang sa akin bilang actor. Kumbaga, sa akin bilang marami akong matatouch na kababayan natin, maraming makaka-relate sa character ni Arsenio at sana yung character ni Arsenio ay makatulong sa bawat kababayan natin na may pinagdadaan ng ganon na toxic culture sa pamilya nila at sana matuldukan na rin yung ganong klaseng pag-uugali na dapat sa atin naman galing, di ba? Sa atin sa sarili na natin. Kaya lang din naman nagtutuloy-tuloy yan dahil pumapayag lang din tayo sa ganong sitwasyon. Paano kung sarili mong pamilya ang dahilan kung bakit wasak na wasak ka? Hanggang kailan mo titiisin bago ka lumaban? Kulang yung pinapadala mo buwan-buwan. Kaya napilitan ako sa bahay. Dapat magpakasal na sila. Dapat engrande. May dehado tayo. Babae ang atin. Sino ho gagastos? Aba, hindi ako. Ano naman ang silbi ng pag-abroad mo kung wala kang ipon, hindi ba? Walang kwentang kapatid niya si Arsenio. Nagawa mo naman dati, Arsenio. Hindi ba? Sa akin yun na inasa lahat? May pera ka para sa restaurant mo, pero para sa kapatid mo, wala. Hindi ko na kaya, Nay. Pagod na ako.